Pinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung sa pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagkabuhay na maguli, makahati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati na sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Idagdag ng Diyos, biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita, minsan patigit pa, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa na narito at sumasamba sa ating Panginoon. Ang paksa po natin, yung title po ng message po natin sa umagang ito, hango po dito sa salita ng Diyos nating binasa, ito pong The Blessing of Resurrection. Ang pagpapala ng pagkabuhay muli. Ngayon, ang mundo, halos karamihan ay nagdiriwang ng pagkabuhay na muli. Tradisyon na sa mga Catholic, sa mga Christians. Yung Easter Sunday, bahagi ng Holy Week. May procession, may tinatawag na salubong, at sa Christian naman, mayroong sunrise service. Isang ritual o seremonya. Pero yung isang bagay na mapapansin natin, itong isang katotohanan na ito ng pagkabuhay na muli, na ating Panginoon Kristo na buhay na muli, ay nahulog na lang, mapapansin natin, sa isang seremonya o ritual. Na taon-taon, nawala na ng epekto sa buhay ng tao. Although, in truth, it is very powerful, effective, blissful. Kaya nga may blessing. Ito yung namimiss ng tao. Okay, taon-taon, tradisyon na, sineselebrate, doing all the preparations, pero yung blessing, wala. Walang ganong epekto sa marami. Pero hindi po ganon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, bakit may resurrection? Maranasan natin yung blessing nito sa life natin. Ang resurrection ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng Diyos sa atin. At ang layunin ng Diyos, maranasan natin ito
more than reenactment of Christ resurrection. More than rituals and ceremonies. Ito po yung nais ng Diyos. Ayaw ni Lord na mawala ng saysay sa ating buhay, yung kanyang pagkabuhay na muli. At ito ay matalian sa buhay ng tao bilang tradisyonal lang, paulit-ulit na lang at walang nangyayari. Sino sa umaging ito gusto mo? Yung pagkabuhay na muli ni Jesus, ang kapangyarihan at pagpapala nito, maranasan mo sa buhay mo. Maranasan mo sa pamilya mo. Maranasan ng community ng ating bansa, ng lahat ng tao. Amen? Pwede bang makita ang kamay? Yes, yan po ang kalooban ng Panginoon. There is blessing in resurrection. Amen. Dito po sa binasa natin sa umagang ito, si Apostol Pablo, sabi niya, yung lahat ng bagay na mahalaga sa kanya, itunuring niyang walang kabuluhan. Makamtan niya lamang sa apat na bagay, yung ultimate Christian goal, isa ito, resurrection. Basahin po ulit natin yung verse 10. Sabi po dito, sa 1 to 11 natin binasa, ang sabi po sa verse 10, ang sabi po dito, hanggang 11, tingnan nyo po, sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon, si Pablo, na dating Pariseo. Ang sabi niya, si Pablo na dati, expert sa law. Ngayon, ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon. Ay lubusang makilala si Kristo. Yan yung number 1. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Ito yung una, ito yung pangalawa. Pangatlo, makahati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya. Ito yung pang-apat, pati sa kanyang, ito yung pang-apat, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. So pansinin niyo po, in this verse, sa verse 10, dito sa talatang ito, ano po, sa passage, yung resurrection, pagkabuhay na muli, 2 beses inulit ni Paul. Sa verse 10, tingnan niyo po ito. I want to know Christ and. So ito po, sabi niya, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. That raised Him from the dead. Yung bumuhay sa kanyang muli. Di ba, resurrection yun, pagkabuhay na muli. Tapos dito sa huli, sa verse 11 na, ito, so that one way or another will experience the resurrection from the dead. Alam niyo po yung blessing ng pagkabuhay na muli? Yung maranasan mo. Kasi kahit taon-taon, nagsiselebrate, may seremonya, may ritual ng pagkabuhay na muli, sayang kung hindi natin maranasan yung kapangyarihan at blessing nito sa ating buhay. It will be a big, big loss sa life natin. Kasi napakahalaga nito, ang pagkabuhay na muli kasama ng pagkakilala kay Kristo. Kaya nga si Apostol Pablo, lahat ng bagay na para sa kanya dati mahalaga, pinawalang silbi niya. Maranasan niya lang yung power and blessing ng pagkabuhay na muli. Higit pa sa pagsiselebrate or sa seremonya ng pagkabuhay na muli. Napansin niyo ba? May kilala ba kayo? Taon-taon, nagsiselebrate ng pagkabuhay na muli. Yung resurrection. Tapos ganun pa rin ang buhay.
Ganun pa rin ang ugali. Walang nabago. May kapangyarihan at biyaya o pagpapala ang pagkabuhay na muli para sa atin na pinagkaloob ng Diyos, dapat nating maranasan. Sa umagang ito, sino ang gusto maranasan mo yung biyaya o pagpapala ng pagkabuhay muli ni Kristo? Amen. Amen. Napakahalaga nito. This is an ultimate goal, supreme, paramount sa buhay ng isang Kristiyano. Walang silbi ang lahat ng ating narating, success or achievement, kahit na in terms of religion, kung yung pagkabuhay na muli, kasama ng pagkakilala kay Kristo, hindi po natin maranasan ang pagpapala nito. Amen? Ito, dalawang blessing ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung number 1 sa verse 10. You can experience its power. Ang pagkabuhay ni muli ng ating Panginoong Kristo, ang resurrection, ay merong kapangyarihan. There is power in resurrection. Yung kakilala ko nga, ipinangalan na sa kanya yung resurrection. Pangalan niya, resurrection. Oh, pero yung kapangyarihan, yung maranasan yung kapangyarihan, yung power nito. The power in resurrection ay pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Balikan po natin yung verse 10. Ano po sabi sa verse 10? Binasa natin kanina. Ang sabi po sa verse 10 na binasa po natin kanina, tingnan niyo po, I want to know Christ and, sabi ni Pablo, gusto niya makilala sa Kristo, at maranasan, alin? Ang makapangyarihang mighty power that raised Him from the dead. So there is mighty power in resurrection ni Jesus Christ. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang gusto kong maranasan. Kaya lahat ng mahalaga sa aking buhay, tinalikuran ko, itinuring ko walang silbi, maranasan ko lamang ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Amen. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Ito yung pinaka-aasam-asam ni Pablo. Maranasan niya. Amen. Sino gusto mo maranasan ang kapangyarihan yon? Yung kapangyarihan na bumuhay muli kay Kristo, buhat sa mga patay. Amen. May hihigit pa bang kapangyarihan doon na bumubuhay sa patay? Yung kapangyarihan itong na bumubuhay sa patay. Yung lahat ng patay o namatay sa buhay mo, mabuhay. Marahil yung pangarap mo, patay na. Oh. Nakilala ko po mag-asawa. Well, pagdating po sa material na bagay, pinagpala po sila. Marami silang mga properties, may negosyo, stable na ang mga anak. Pero alam niyo po yung patay, yung pangarap nila. Yung matanda na sila, naghihintay na lang ng kamatayan. Yung mag-asawa, sa Pangasinan, pumunta kami ron. Oo. Alam niyo po, sa pangalan ng Panginoon, na-restore yung kanilang dreams. Ngayon po, nagpapastor silang mag-asawa. Yung babae, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Matagal siyang may cancer, breast cancer. Yung mga kasama niyang pasyente, nagpakemo na, patay na, pero siya buhay. Naglilingkod sa Panginoon. Nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay sa mga patay. Amen? Yes. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo nung siya'y mamatay, ipinako sa krus patay, yung kapangyarihan o nais ng Diyos, maranasan mo sa iyong buhay. Kapangyarihang bumubuhay sa patay. Amen? Amen? Yes? Patay na relationship. Marahil nagsasama kayo ng asawa mo para lang sa mga anak. Patay na yung pag-ibig. Wala nang init. Amen. Wala na.
kayang buhayin niya ng Diyos. Yung hindi mo na love, wala ka ng love. Oo, ano mang dahilan, ba't nawala yung pag-ibig mo? Oo. Siguro ang tingin mo sa anak mo, asawa mo, sobrang sama, nawala yung pag-ibig mo. Pero alam niyo po, tayo hindi lang sa tingin dati, sobrang sama natin. Pero nandun yung tingin ng pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya yung kanyang buhay. Binayaran niya lahat sa krus. Binuwisan niya ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. At yung kapangyarihan bumuhay na muli sa Panginoong Kristo na siyang maranasan mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Tingnan po natin yung Romans 8:11. Sabi po sa Romans 8:11, ito po sinulat sa Romans, sabi po dito, the Spirit of God who raised Jesus from the dead. Ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Mula sa patay. Espiritu pala ng Diyos ang bumuhay kay Kristo mula sa patay. Sabi yung tingnan niyo po, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Sinasabi po ni Pablo, isinulat niya, sa mga Romano sa Italia na nakakilala sa Panginoon, tumanggap kay Kristo. Ngayon sila ay Christian. Tinatahanan sila. Tinatahanan sila ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesus. And just as God raised Christ Jesus from the dead, kung paano binuhay ng Diyos si Kristo mula sa mga patay, He will give you life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Yung kapangyarihang bumuhay muli sa Panginoong Kristo. Nais ding manahan sa inyo. Buhayin yung mga patay. Ano mang bagay na nawala ng buhay sa atin. Muli, magkaroon ng sigla at buhay. Amen? Kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo. Nais niya na maranasan mo. Ito, sa 1 Corinthians 6:14. Sa 1 Corinthians 6:14, ito, another scripture, and God will raise us from the dead by His power, just as He raised our Lord from the dead. Ano po sabi diyan? Ang Diyos na bumuhay muli kay Kristo sa patay, sa kanyang kapangyarihan, kung paano binuhay niya ang Panginoon mula sa mga patay. Ano pong sabi diyan? God will raise us from the dead. Nais ni Lord, maranasan mo yung kapangyarihang yung mismo na bumuhay kay Kristo. Sa Efeso 1:19-20, ang sabi po, Ephesians 1:19-20, ang sabi niyan. Tingnan niyo po. I also pray, sabi ni Paul, sinulat niya, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power. Tingnan niyo po, incredible na, great pa. For us who believe Him, para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Sino bang mga sumasampalataya sa Panginoon? Amen. Amen. Able ka na maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. This is the same mighty power. Tingnan niyo po, the same. Tingnan po natin yung 20. That raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Parehong Espiritu, yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo, ang siyang nais iparana sa atin ng Panginoon pag sumasampalataya ka sa Kanya. Ito po yung unang blessing, yung power ng resurrection. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Yung kapangyarihan bumuhay muli sa katawan ng Panginoon. Maranasan mo. It's an incredible mighty power of God to those who believe. Number 2, ito po sa verse, narito po sa verse 11. Balikan po natin yung verse 11. Ito po, you can experience its reality. Yung mismo na pagkabuhay muli, katulad ni Kristo, pwede mong maranasan. You can experience that resurrection as a reality in your life. Amen. Ipinaranas yan ni Jesus kay Lazaro. Si Lazaro napatay na. 4 na araw nang nakalibing. Sabi nga ng kanyang kapatid ni si Marta, nangangamoy na.
nakaranas siya ng pagkabuhay na muli. Sabi ni Jesus Christ kay, buksan ang libingan, tanggalin ang pinto, ang bato. Sabi naman ni Marta, Panginoon, wag na po, nangangamoy na, 4 na araw nang nakalibing. Tanggalin. Marta, naniniwala ka ba sa pagkabuhay na muli? Sabi ni Marta, opo, naniniwala ako sa darating na panahon. Sabi ni Diyos, hindi. Pag naniwala ka ngayon, maranasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Lazaro, labas. Naranasan ni Lazaro ang pagkabuhay na muli. Ano pang pagkabuhay na muli? Yung mula sa patay na nabuhay na muli. Tingnan niyo po. So that one way or another, I will experience the resurrection from pinakaasam-asam. Desire ni Pablo na kung paano si Jesus nabuhay muli, siya rin mabuhay muli. Yun na yun yung pinakamimithi. Yun na yung pinaka-goal niya sa buhay na ito. Sapagat yung anumang achievement niya, highest achievement niya sa lahat, kung hindi rin siya mabubuhay na muli, walang kwenta. Katapusan ng buhay. Basahin po natin ang sinabi dito po ni Jesus sa John 6:40. Sa John 6:40, ang sabi po, For it is my Father's will that all who sees His Son and believe in Him. Ito napakalaga. Yung sumampalataya ka kay Jesus should have eternal life. I will raise them up at the last day. I will raise them up at the last day. Ano yung last day? Kailan ito? Sa pagbabalik ng Panginoon. Lahat ng sumampalataya sa Kanya, bubuhayin niyang muli. Kaya ano sabi ni Pablo? To live and to die is gain. Pag ikaw naniniwala, sumampalataya ka sa Panginoon, katulad niya, si Jesus namatay, nabuhay muli, hindi mo kakatakutan ng kamatayan. Maging excited ka pa nga eh. Amen. Sapagat pwede nating maranasan mismo ang katunayan ng pagkabuhay na muli. John 11:25, tingnan natin. Okay. Ito, sabi ni Jesus kay Martha, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus kay Martha, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Anyone, ang sino man. Kaibigan, pwede mong ipalit ang pangalan mo dyan. Basta't sasampalataya ka sa Kanya. Kay Jesus, hindi reliyon. Hindi pangalan ng simbahan. It's Jesus. Siya na ang pagkabuhay muli at ang buhay, sino mang sasampalataya sa Kanya mabubuhay. Kahit na siya'y mamatay, siya'y mabubuhay. Amen? Amen. Hallelujah! Palapakan po natin si Lord. Amen. Alam niyo po, walang halaga, walang silbi. Yung mahabang buhay, mag 100 man, mag 120 years. Sa dulo niyan, kamatayan pa rin. Walang silbi. Kung hindi rin mabubuhay muli. Amen. Si Jesus, 30 years old, 33 years old lang. 33 years old, something lang si Jesus. Kung isipin, maiksi lang. Pero ito yung mahalaga, yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Yes, hallelujah, praise God. Ito, basahin pa natin. Romans 6:5. Sa Romans 6:5, ang sabi po, since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We will also be raised to life as He was. Sabi ni Pablo, kung paanong si Jesus Christ binuhay muli sa mga patay, tayo din. Ano lang kailangan? Believe in the Lord. Alam mo, may mga tao believe sa reliyon nila. Handang makipagpatayan, makipag-away sa reliyon nila. No, it's not religion. It must be relationship. It must be Jesus. Amen? May kapangyarihan ng pagkabuhay na muli at maranasan ang pagkabuhay na muli. Balikan po natin yung ating PowerPoint sa last. Okay, sa number 2, you can experience its reality. Tingnan po mga verse na to. Ito, hindi pa natin ito binasa. 6:14, Corinthians, 2 4:14, Thessalonians, Timothy. Kayo na lang po magbasa. Oo. At gawin din po nating hangarin. Yung pagkabuhay na muli,
Yung kapangyarihan noon, maranasan natin. At yung katunayan, maranasan natin. Amen. Yung pagkabuhay na muli. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano akong nabuhay muli, kayo rin mabubuhay muli. Nang umakyat na si Jesus sa langit, nangaral ang mga alagad, ang mga apostol, ang pangaral nila. Kung paanong si Kristo nabuhay muli. Kayo rin na sumampalataya sa Kanya, mabubuhay muli. Reality of resurrection. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yes. Sa ngayong buhay tayo, di pa naman tayo patay. Pwede mong maranasan yung kanyang kapangyarihan na bumubuhay sa patay. It's an incredible, mighty power. Ano mang situation mo, pwede mong maranasan ang kapangyarihan niya ng Panginoon. Sa pangangailangan mo, sa karamdaman mo, sa kabigatan na meron ka. Ano mang situation mo, ano mang struggle mo.